Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Binusisi ng House Committee on Basic Education and Planning o ang planong paglipat ng DepEd sa 3-term o trimester school calendar. Lumabas ang mga agam-agam na mga mambabatas sa kahandaan ng ahensya. Sa detalye, alamin natin mula kay Mari Ocampo. Mari? Naomi, nagbabala ang mga mambabata sa House Committee on Basic Education and Culture sa mga posibleng butas sa panukalang 3-term school calendar ng Department of Education. Sa pagdinig na pinangunahan ni Committee Chairperson Roman Romulo, itinaas ang mga alalahanin sa kakulangan ng buffer days, posibleng kulang na oras ng pagtuturo at hindi malinaw na learning targets sa ilalim ng bagong sistema. Ayon kay Romulo, kung magkaroon ng suspensyon ng klase dahil sa bagyo o iba pang aberya, posibleng hindi makumpleto ng mga estudyante ang mga kailangang leksyon. Isa rin sa tinutukan ng mambabatas ang bilang ng instructional days. Batay sa presentasyon ng DepEd, lumalabas kasi na nasa 172 days lamang ang klase. Mas mababa yan sa karaniwang 180-day requirement. Dahil dito, hiniling ng mga mambabata sa DepEd na linawin ang kanilang computation at siguraduhin hindi maapektuhan ang pagkatuto ng mga bata. Depensa naman ng DepEd, bahagi ito ng mas malawak na reforma para humaba ang tuloy-tuloy na pagtuturo, mabawasan ang abala at mapabuti ang pacing ng mga leksyon. Inaasahan namang magsusumite pa ang DepEd ng karagdagang detalye sa House panel bago tuluyang ipatupad ang bagong school calendar. At yan muna ang ulat. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Sinimulan na ang gibain ang Matalahib Pumping Station sa Quezon City, ang natinggang flood control project ng mga Diskaya. Ang detalye sa report ni JM Pineda. Taong 2024 pa nang itayo ang Matalahib Pumping Station sa tabi ng Barangay Talayan sa Quezon City na layong maiwasan ang pagbaha sa kalapit na lugar gaya ng Santo Domingo at G. Araneta Avenue. Isa ito sa natenggang flood control projects ng pamilya Diskaya. Naging sagabal lang ito at kumipot pa ang daluyan ng tubig. Tuloy, lumala pa ang pagbaha sa barangay. Tinibag na ang ilang bahagi ng pumping station gamit ang mga excavator. Personal itong binisita ni na DPWH Secretary Vince Dizon, Quezon City Mayor Joy Belmonte at ang Project NOAA. Ayon kay Dizon, makakatulong ito para hindi bumara ang tubig mula sa creek na aagos sa San Juan River. Ang rason dyan is para habang hindi pa natatapos ang pumping station, mag-flow yung water, no, ng mabilis at tuloy-tuloy. Walang humaharang. Inaasahang matatapos sa Mayo ang paggiba sa ilang parte ng pumping station. Pinapalalim na rin ngayon ang ilog. Inihahanda na rin ang mga detention basin sa paligid ng Barangay Talayan. Natukoy ng DPWH at Project NOAA ang 4 na lugar na pwedeng pagtayuan ito. Kaya nakikipag-ugnayan na rin sila sa QCLGU na isa sa mga naunang gumawa ng mga retention basin sa NCR. Habang hinihintay ang panibagong pumping station, lalagyan naman ng 2 mobile pumps ang creek para maibuga ang sobrang tubig palabas ng ilog. Dahil nga sinabi ko na hindi ganoon kasimple ang problema, no? Wag natin aasahan na mawawala ang baha. Nasa Pilipinas po tayo, daanan talaga ng bagyo ang Pilipinas. At pag bumuhos ang ulan, pag may bagyo, o kaya monsoon, o kaya habagat, di ba? Yung habagat, ay napakadami ng tubig ulan na nagiging baha. So minamanage po natin yan sa pamamagitan ng hindi lang isang paraan, o hindi maraming paraan. Dahil walang pondong inilaan para sa mga flood control projects ngayong taon, sisikapin ng DPWH na maitayo muli ang pumping station sa 2027. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakaranas sa makapal na haze ang Metro Cebu mula pa noong Biyernes. Kaya naman, pinag-iingat ng mga environmental experts doon ang mga residente sa sakit na maaaring idulot nito. Ang detalye sa report ni Clark Pasuit. Binalot ng makapal na haze ang Cebu City. Itinuturong dahilan ang sunod-sunod na sunog at grass fire sa syudad.
Sinabayan pa ng polusyon mula sa mga sasakyan at mga pabrika. At dahil sa matinding init ng panahon at kawalan ng hangin, nananatili ang haze dahil sa init ng temperatura dahil nakulong ang pollutant malapit sa lupa. Ayon sa Environmental Management Bureau ng DENR, nasa very unhealthy category na ang air quality sa lungsod. Ibig sabihin, hindi ligtas ang hangin na nalalanghap ng mga Cebuano na posibleng magdulot ng mga respiratory illness, lalo na sa mga individual na may pre-existing conditions. Mga sintomas nito, ang pananakit ng lalamunan, ubo at kapos sa paghinga. Paalala ng DENR, iwasan muna ang mga outdoor activities lalo na sa mga bata, buntis at matatanda. At ugaliing magsuot ng N95 face mask. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Umalalay na ang DSWD sa pamilya ng nasawing motorcycle taxi rider na inatake sa puso habang nakapila sa cash aid payout sa Quezon Memorial Circle noong Sabado. Ang detalye sa report ni Justine Ignacio. Sa videong ito, makikita kung gaano kahaba ang pila ng mga TNVS rider para makakuha ng 5,000 pisong fuel subsidy sa Quezon Memorial Circle noong Sabado. Sa kasamaang palad, isang 44 na taong gulang na TNVS rider ang hinimatay sa gitna ng pila. Sinubukan siyang i-CPR ng mga kasamahan pero patay na nang dalhin sa ospital. Agad na nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa naulilang pamilya. Hindi na muna nagbigay ng iba pang impormasyon ng ahensya. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian agad kinausap ang pamilya para magpaabot ng pakikiramay mula sa kagawaran. Inalam din ng kalihim ang iba pang pangangailangan ng naulilang pamilya. Sa mensahe ni DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Irene Dumlao sa PRTV News, sila na ang nag-ayos ng burol at libing ng rider. Pati iba pang pinansyal na tulong at transportasyon ng mga kaanak ng biktima mula probinsya para makarating sa Maynila. Sa isa namang ambush interview kay Quezon City Mayor Joy Belmonte kaninang umaga, sinabi nito na wala naman siyang natanggap na report kaugnay ng anumang difficulties na nangyari bago mangyari ang insidente. Ang conclusion lang talaga, meron lang talaga siguro siyang karamdaman. And yun lang po, at naabutan lang po talaga siya doon. That is my understanding. However, I understand that Secretary Gatchalian has already issued a statement pertaining to this case at ang DSWD po talaga ang umaksyon patungkol dito because the rider is not a Quezon City resident. Tiniyak naman ng QCLGU na kailangang maginhawaan ang mga pumipila sa payout. Shaded dapat ang lugar, daragdagan pa ang water stations. So we're trying our best to make sure na yung effects ng heat sa kanila habang naghintay ng kanilang ayuda ay ma-mitigate. But having said that, we will do our best to make sure na hindi po ito maulit muli. And the comfort of our transport sector, yan po ang number one sa ating pong priorities. Panawagan naman ng mga TNVS rider, mas pabilisin at pagaanin pa ang proseso sa pamamahagi ng ayuda. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.